sa inyo upang ipadala po ang mabuting balita. Ito pong ganitong kamatayan ay madalas ginagamit ng Diyos sa mga naiiwan po ng umalis. Kasi para sa inyo pong kaalaman, nasanay po tayo na ipinapanalangin ng isang namatay, pero ang totoo po, yung namatay po ang nananalangin para sa atin. Dahil siya po ay masaya na sa piling ng Panginoon, pero yung kanyang mga iniwan, yun pa ho ang marami ang pagdadaanan. Kanya ang ipinapanalangin dapat mas madalas po ay yung mga maiiwan ng umalis. So sa usapin pong kamatayan, bago po tayo manalangin maya-maya, mayroon lang po akong gustong basahin sa inyo. Ito po ay hinango po sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Juan, Kabanata 11, talata pong 25. Ang nadala ko pong salita ng Diyos ay nasa salin po ng English at babasahin ko po ng malakas. Pakinggan po ninyong mabuti mga mahal kong kaibigan. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Sabi po ng Panginoon sa Tagalog, sino mang naniniwala sa akin bagamat siya ay mamamatay, ay muling mabubuhay, at ang bawat isa na nabubuhay na naniniwala sa akin, kailanman ay hindi mamamatay. Napakatalinghaga, ano po? Alam ko po na masakit ang mamatayan o lisanin ng isang tao na minamahal po natin. Dahil naranasan ko po ang mamatayan ng kapatid, sa po kaming magkakapatid, ako po ang panganay. Yung pang-apat sa kabunsuan po ay maagang kinuha ng Panginoon. At sumunod na kinuha ang aking ama. Nung panahon po kinuha ng Panginoon ang aking ama, ako po ay bagong-bagong pastor noon, 1994. Hindi ko pa natutupad yung aking mga ipinangako sa tatay ko, kaya masakit sa akin. At lalo pong masakit nung kinuha din po ng Panginoon ang nanay ko noong 2008. Kanya nakaka-relate po ako sa mga individual o sa bawat pamilya na namamatayan. Kasi maalala po natin yung magagandang bagay, yung mga tawanan, lalo na po kung ang aalis, kung ang lumisan, ay hindi naman naging napakasama sa atin. Kung ito po ay isang responsableng tao, inalagaan ka, nung ikaw siguro estudyante, pinaghahanda ka niya ng pinaghahanda ka ng pagkain, pinapalalahanan ka sa iyong mga homeworks. Kung ikaw naman ay kanyang anak, marami siyang ginawang mabuti sa iyo, paalaala, mag-aral ka anak, huwag ka agad mag-aasawa. At kung kayo naman po ay kapatid o mga relatives, alam ko po na maraming alaala na iniwan po sa inyo si Nanay Roberta Ignacio. Kaya yung iba po, talagang pag ililibing na, yung ilalagay na po doon sa hukay, isan talagang nahihimatay pa at gustong sumama. Bakit ka namatay ka agad? Sasama ako sa iyo. Yun po ay dahil mahal natin yung aalis. At alam ko po na marami ang nagmamahal kay Nanay Roberta. Tama po ba ako? Sino po ang mga nagmamahal kay Nanay Roberta? Present. Grabe, ano po? Masakit po ba? Pero ang nakakatuwa sa isang banda, narinig ko po na siya ay 96 years old na. Kumbaga, fulfilled na po yung buhay niya. Siguro yung lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, sa kanyang mga apo, hanggang siguro sa Talampakan at Ingron ho, mayroon na pong apo si Nanay Roberta. Tama po. So, napaka-buti po ng Panginoon sa kanya kasi hindi naman siya basta namatay lang sa kung anong karamdaman. Namatay po siya sa katandaan. Pero ganun pa man, masakit pa din. Pero sa hapon pong ito, sa pangalan po ng Hope of Life Christian Ministries, ulitin ko po, kami ay nakikiramay sa pamilya po ng Ignacio at sa kanya pong mga kamag-anak.
Nakikiramay po kami ng buong puso. Ako po si Pastor Sani Espanyo. Nakikiramay po kami. But at the same time, gusto ko pong sabihin sa inyo na nakikisaya rin po kami. Isipin siguro nyo, bakit kami nakikisaya? Kasi ganito po yun. Ang sabi po ng Biblia, ang isang tao po na naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya po ay mamamatay, siya ay muli pong mabubuhay. Mga mahal ko pong tagapakinig, mga magulang, kung kayo man po ay mas may edad sa akin, pero ako po ay ministro po ng salita ng Panginoon, gusto kong iparating po sa inyo na there is life after death. Hindi po dito nagtatapos ang buhay natin. Sa inyo pong lahat na nakikinig ang mensaheng ito, mayroon pong naghihintay pagkatapos nito. Kaya minsan nga po ay mayroong tanong, alin ba ang mas mahalaga? Yung ikaw ay ipinanganak o nung ikaw ay namatay? Meron gustong sumagot? Sa tingin po ninyo, ano ang mahalaga? Di ba sa ating libingan may nakalagay na RIP? Tapos nakalagay po doon yung kapanganakan, mayroong dash, at nung ikaw ay namatay. Tama po. Sa tingin po ninyo, alin ang mas mahalaga? Yung ikaw ay nabuhay, nung ikaw ay nag-birthday, dahil pinanganak ka noon, o nung ikaw ay namatay. Sa tingin po nyo, alin ang mahalaga? Yung namatay. Yan po. Parang sa ano to, face to face, ano, butuhan, ano. Kayo po, ma'am. Yung dash po. Yung dash. Okay, paliwanag po natin. Actually, mahalaga nung ikaw ay nabuhay. Mahalaga rin naman nung ikaw ay namatay dahil talagang yun po ay disenyo ng Panginoon at hindi mo naman makikita yung pangakong langit kung hindi ka mamamatay. Tama po. Pero alam niyo po ba, may mas mahalaga sa dalawa. Tama si ma'am. Ang mahalaga po ay yung dash. Alam niyo kung bakit? Yung dash represents kung ano yung ginawa mo sa buong buhay mo habang ikaw ay nandito sa lupa. Ang ibig ko pong sabihin, kung ikaw ay nabuhay ng 96 kagaya ni nanay, o anumang edad na inabot ka dito, sa mga panahon bang yon, sa mga taon na yon, nagkaroon ba kahit ng isang beses man lang na kinilala mo si Kristo bilang Panginoon mo at sa that would be the biggest question po na dapat itanong ng isang tao. Ang kaligtasan po ay hindi relihiyon. Ito ay isang personal na relasyon kay Kristo Jesus. Pwede kayong magkaroon ng bulto-bultong relihiyon, pero kahit isa po doon ng onsa ng kaligtasan ay wala. Sa kanya po, ang sinasabi ko po dito sa inyo, bagamat umalis po ang inyong mahal sa buhay, ngunit kung siya po, kasi siya po ay tumanggap sa Panginoon, pinag-usapan namin sa sasakyan kanina, na minsan po sa buhay ni nanay sa 96 na taon na kanyang ikinabuhay dito sa lupa, nagkaroon siya ng pagkakataon para tanggapin si Kristo Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. At yun po ang gusto ko sa inyong ipaunawa at gusto ko pong ibahagi na sa inyo na doon po sa dash ng inyong buhay at tawa mangyari po ngayon yan ay bigyan niyo po ng pagkakataon si Kristo Jesus bilang Panginoon po ninyo at sariling tagapagligtas. Pag pinag-usapan ng salitang kaligtasan, ano po ang unang pumapasok sa isip nating lahat? Di ba pag sinabing tayo ay ililigtas, kasi ang sabi ng Juan 3:16,